Ito siya para sa mga dumadaang barko at mga vessels dito sa karagatan ng Verde Passage. Yan po yung iniwan ko. Papunta siya ng Manila Bay, di ba? Opo, sa Pier Doon. Vice versa po, mula Puerto Galera, Visayas, Mindanao. Pero hindi na siya Functioning pa rin. functioning pa rin siya. And last year po, nagkameron kami ng restoration. Yan po yung marker na yan. Yung marker na symbolizes na yung beginning ng preservation nitong lighthouse. Before kasi po, hindi open sa public. Hindi niya sa mga napasok kayo bigla na parang kailangan pang may araw kayo pupuntahan. Before the Philippines, Spanish pa talaga. Paswag po yun ang isang department lang. Hindi yun ang nalagyan. Yan. Kasabay po nito, last year lang din po yan. Nilagay. Yan po ang retired 1967 rescue chopper ng Coast Guard. Isa sa pinakaunang modelo ng Coast Guard. Yan po yung dagat at lupa, kita nila yan. Do yung ibang mga war damage dito, na-repair na yung mga tama ng bala, yan, kanyon. Do ito lang po yung tanging mabibigay ko na parang natatanging. Ay, oo. Ito po yung entry point ng bala. Diyan sa labas galing ang bala. Yan, dito po yan ang tinamaan ng bala ho yan. Papasok. Kumbaga siguro i-assault nila ng yung Japanese position. Galing. Tapos in comparison po naman sa ibang lighthouse, hindi po ganun kataas ang ating Cape Santiago. Yan po yung tumatayo lang ng 51 feet in comparison po sa ibang lighthouse. Ito po mga first time yung mapunta na lighthouse. Yes. Oo. Ang ibang lighthouse nasa 90 feet, 70 feet. Because yung pinakapwesto nitong lupang ito is ideal para sa ganyan kasi po elevated na siya. Kaya yan, makikita niyo, mas tipid ho sila sa mga materyales, sa mga bricks or ladrillo. Oh, kitchen, oh. Ayan po yung lumang kitchen or panggirahan. May dahil ako ba't may kitchen dito. Ito naman po yung storage room at generator room. May ano pa eh, no? Ayan, yung lababo. Lababo. Yung dahilan din po kaya yung pagkuha naman ng tubig sa ilalim ng lupa is napakahirap kasi elevated. Ito po yung kanilang water system. Mula sa kitchen. Mula dyan sa alulod, diretso dito sa tinatawag nating aljibe or reservoir. Oo. Yan po yung dalawang imbaka ng tubig. Spanish pa yung gumawa nito? Opo, Spanish pa rin po. Ang galing naman. Yung dalawang Spanish yun po din yung naggawa ng lighthouse sa buong Pilipinas. Si Percy at si Brockman. Sila yung number 2 sa sasagawa nun. Galing. So ano to? Gamit nila sa pag-iikit, sa mga pagdidilig, paglilinis. So may isa pa. Yan dalawa naman po yan. Storage generator. Ayan para sa inuming tubig nila. Yan. Yung ginagamit nila para sa pag-iinom. Yung meron lang silang parang solution sila ng chlorine para yung tubig mainom. Ito naman pong marker nito ay iginawad ng National Historical Commission of the Philippines. Ito yung kadalasan lang ko natin ito makikita sa mga lumang mga gusalik tulad ng mga sabigan, yung mga historical site, yung mga bahay ng mga bayani, Pinarizal, yan. Katunayan na ating lighthouse ay isa na sa mga matatawag nating historical site dito sa Pilipinas. Nasa 130 years old na po ang ating lighthouse. Ganda. Tara pa sa loob. So ito storage din itong dalawa? Generator o generator. During the 1990s po kasi meron kami ditong generator para sa pagpapagilaw. Pati yung mga bricks yan, ano ba no? Yes po. Pati itong mga pintong po, mga nara. Ito po yung nag-require ng mga light fever. Kaya po meron mga kwarto tayo ng mga pamilya ng light fever dito din nakatira. Kasama ng mga kasi po ang trabaho ng light keeper, kunyari ikaw anak, yung magiging anak mo, yung nasusunod sa yapak mo bilang light keeper hanggang sa maging apo mo. Kasi po, dalawa ko ang light keeper natin dito before. Hindi ko kasi kaya ng isang tao yung trabaho ng pagpapaandar ng lighthouse. Kasi po,
Every 2 hours, inaakit nila yun, pataas, para pailawin. Di familiar kayo dun sa Coleman, yung ginagawa nila. Mas malaking modelong gano'n ang ginagamit nila sa pagpapailaw. Ganun po yun. Then every 2 hours, umaakit sila para pailawin at palawin yan. Ano tong room na to? Well, ayun po yung kapareho din po dito. Sinarado lang namin kasi diyan po kami naglalagay ng mga malware namin. Ng mga ano? Malware para doon po sa mga damo. Yuri. Welcome! Kasi po ito naman, kaya nakakita ng welcome. Ginawa po nila itong barracks ng Coast Guard. Pag nagte-training po sila ng Coast Guard, yung training nila, dito sila natutulog. Pero sino yung magpapaano ang lighthouse? Yan po ay automated. So, power po siya ngayon. Automatic po siya, natutubuan. Solar powered. Cool. Kasi dati po napakasukal nito. Kung makikita niyo yung picture sa Google Map, yun po dati. Parang sobrang dilim, gawa nga ng puro kahoy. Parang ganda na restoration nila, no? Ito dati ito kahoy, yung napakan natin. Ngayon, bilanda nila ng tiles. Dami po dito. Pasok ka ako pala, yung ano, yung ano. Di ba kwento ko sa inyo, naging ganso po siya ng Oo. companies. Kaya may mga kwento na meron treasure hunting dito kasi may mga hindi mga gintong mga ambon. Ito po yung pinto sa taas, meron po sila dito sa kasi sobrang delikado ito. Kasi yung release sa taas, wala na, putol-putol na po. Yun lang pwede mong hawakan sa taas. Hindi natin alam kung sino mga mag-aakyat, mag-cause pa na aksidente. Yan pong marker na yan, nakikita nyo, yan pa yung tinatawag na coordinates. Yan, latitude and longitude. Doon nyo siya makikita kung paano makikita siya sa globo. Correct. Paro de Punta Santiago, yun yung pangalan niya. Galing, ano ba? Ano tawag nito? Spanish. Spanish? Yes, Spanish pa po yan. Paro de Orden, Punta Santiago. This door will lead us to the lighthouse. Yes, but we can go to the lighthouse na anak. It's dangerous na. It's so old. Binababa pala yung Tara, dun tayo. Ito po yung iniilawan ng lighthouse. Ito po yung tinatawag na verde passage yung sabi ko kanina. Watch your step. Nakalaksan yan. Yan po yung nasa harap ng mga islat na yan, yung bundok na yan. Occidental Mindoro na po yan. Yan ay Mamburao, Abra de Ilog, yan po. Ang dumadaan dito mga barko, yung pamilya ko yung Super Ferry dati, ngayon ay Tugo na ngayon ang pangalan. Dito ang daan na. Ang Abra de Ilog may port eh. No? Malaking port. Ito po ay kung makikita nyo saan gawa yung ating lighthouse, gawa po siya sa Ladrillo or Tigsa. Ito yung kadalasan mga bahay sa mga ginagamit sa mga sinunong bahay. Makikita nyo sa mga Bigan City. Oo. Yan po ay, though hindi siya earthquake proof, fire proof siya. Correct. Kasi gawa siya sa init. Kunyari, pagka hulma niya, niluluto pa siya para para Yung tumigan. mismo na yan. Tapos malamig siya sa yung papasok pansil sa loob, hindi ganun kainit. Kasi insulator siya ng lamig. Para hindi dito. Ito naman po yung lumang modelo nung yung ilaw. Ito naman solar powered na din. Ay, sorry anak. Solar powered na din siya. Galing oh. That's none of the light. Though hindi siya yung typical sir na lighthouse yung gumaganto talaga, hindi po siya ganun. Ang ilaw nito ay may may interval po siya 10 seconds and 2 seconds. Ibig sabihin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, iilaw siya. Then 1, 2, ilaw ulit siya. Then so on and so forth, 10, 2, 10, 2. Correct. Yun po yung para bang code nitong lighthouse ng Cape Santiago. Malalaman mo, nandun na tayo sa Cape Santiago. Para alam nila, lahat ng tao ito, ng mangingisda, alam nila kung Oo, kasi yung Cape sila. Ang abot na liwanag yun, nasa 27 kilometers po mula dito. Galing. Kunyari, ito nakikita mo hanggang doon sa 27 kilometers. Tara po dito sa baba. Galing. Dahan-dahan lang po ma'am, yung mag-invite ang sir. Saan po kayo galing na beach? Sa
kasobe. Kasobe. Ito naman po yung puno ng kalumpang. Yan, kadalasan sa mga seaside nakikita. Kalumpang. Look kuya, kalumpang tree. Hindi siya ma-endemic sa mga ibang lugar kasi hindi naman nakakain yung prutas niya. Though, tapos yung bulaklak niya medyo mabaho ang amoy. Ganyan po yung bunga niya. Kita niyo, parang santol. Pero naitatanim yan. Kasi yung ano sa amin, yung pala, pangalan ng barangay namin sa Kalumpang. Sa Marikina din po, may lugar din yung kalumpang Marikina. Kaya naghanap po ngayon na. Mahirap po kayo makakita ng seed kasi bago Bumuka na. Oo, ngayon kabubunga lang. Yan lang nangyayari sa kanya. Hindi sila basta-basta nalalaglag sa... Pero dati nung around January, February, may mga buto kayo makikita. Ngayon wala talaga. Kasi matagal na siyang iwan sa taas. Matagal na. Mas matagal na ito. Matagal na ito. Ito yung para bang symbolizes ng ano, ng pressure ng mga Hapon. Para bang itong mga ano nila, palatandaan merong ginto sa paligid. Isang puno ng kalumpang sa dagat. Okay. 7, may 6. Galing. Swerte ka na pag naka-7. Tara po dito. Kuya, come here. Sayang. Bulaklak niya. Yan para sa bao. Oo. Kaya maganda sa bao. Balik tayo ng January. Yan, na-hold mo yung lighthouse. Yan, tumatayo na. Ito pala sa ito naman ho, ay direkte ni Don Santiago Tobe. May pinangalan sa kanya, Don Santiago. Ito yung ano mo sa Fistar. Santiago Subay. Yung lupang dinaanan Correct, niya yung doon. dinaanan namin na nasa malaking kaliwa. hacienda. Oo, Kaliwa, nasa kaliwa. pagpunta ka dito. May mga horses pa. Sabi ko, mama, ito siguro Subay. Kasi ang expansion, hindi dito. Yung sa may rubber tree po, yung rubber tree, yung mga punong magaganda doon sa daan. Yan. Siguro sabi ko, ang argument siguro, saan mo kung puputulin natin yung puno. Kaya Kung tayo po, ang kumuha. kinain sa kanan, kasi palatandaan na kalatagan ka na pag nakikita mo yung puno nila. Sa movies